ating bida na si Fero Olivetti. Ginamit niya ang kanyang helicopter at nagpark sa tuktok ng isang bundok upang mag-ski sa ibabaw ng makapal na nyebe. Nagmamay-ari din siya ng mga mamahaling sasakyan, naglalaro ng sports at nakikipag-date sa mga babae habang ginagamit ang sarili niyang eroplano. Isang araw, makikita si Fero na pumasok sa isang gusali at nakipag-usap sa kanyang assistant na si Michael. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga karibal sa negosyo at inutusan si Michael na maglagay ng order para sa 5,000 company shares na nagkakahalaga ng $100 million. May naghihintay na meeting para kay Fero ngunit inutusan niya si Michael na siya na ang bahala dito. Sa sumunod na eksena, dumalo si Fero sa isang pool party kung saan nakipag-usap siya sa isang blonde na babae at sinamahan ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na sinabing may malubhang sakit ang kanyang ama at hiniling nitong makita ang kanyang anak. Lumalabas na nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa isang bagay at ito ay hindi makahanap ng tunay na pagmamahal si Fero dahil parati siyang napapaligiran ng pera at maraming babae. Habang nakasakay sa eroplano, biglang naalala ni Fero kung saan nagsimula ang kanyang marangyang buhay. Ipinanganak siya sa Italy ngunit lumipat siya sa Amerika at kalaunan ay naging isang matagumpay na negosyante. Kalaunan, dumating na si Fero sa bahay ng kanyang mga magulang at sinalubong siya ng kanyang ina. Binalaan siya nito na wala nang gaanong natitirang oras ang kanyang ama kaya mabilis ditong nakipagkita si Fero. Tumabi siya sa kanyang ama at pagkatapos ay nakinig sa huling habili ng magulang. Hiniling ng matanda na umalis si Fero ng isang buwan na walang dalang pera at hindi niya dapat gamitin ang kanyang pangalan at kapangyarihan. Nagtanong si Fero kung bakit niya ito kailangang gawin ngunit gusto lang ng kanyang ama na ibigay niya ang kanyang salita kaya wala nang nagawa si Fero at sinunod ang huling hiling ng magulang. Kalaunan, namatay na ang ama ni Fero at nagpaalam na siya sa kanyang ina. Sinabihan niya si Michael na mawawala siya ng 30 araw, ngunit hindi niya pinaalam kung bakit. Nakipag-swap siya ng lisensya sa kanyang driver na si Claude upang gamitin ang kanyang pangalan sa gagawing pagbabalat kayo. Kasunod nito, lumipad na si Fero papunta sa New York at isang bag lang ng mga damit ang tangi niyang dala. Sinubukan niyang mag-apply ng trabaho sa isang pizza shop ngunit kaagad siyang tinanggihan ng may-ari. Nang dumating ang gabi, pumunta siya sa isang bar at sinimulang kainin ang ilang olives sa lamesa sa tabi ng isang magandang blonde na umiinom ng Cosmopolitan. Nag-usap ang dalawa, ngunit ipinakilala ni Fero ang kanyang sarili bilang si Claude at hindi ipinaalam ang kanyang trabaho o kung saan siya nakatira. Na-turn off sa kanya ang sexing babae at agad na umalis sa bar, ngunit isang babaeng chubby naman ang pumalit sa kanyang pwesto. Ang pangalan niya ay Sarah at mukhang mabait naman siya. Ipinaalam ni Fero na wala siyang matutuluyan ngayong gabi kaya agad na sinunggaban ni Sarah ang pagkakataon. Pagdating sa apartment ng babae, naabutan nila ang isang babaeng nakahiga sa sala. Hindi ipinaliwanag ni Sarah kung sino siya at agad na pinapunta si Fero sa kanyang kwarto. Maya-maya, sinamahan siya ng babae sa silid habang suot ang kanyang pinaka-sexing pantulog at tila nasasabik na makipaglandian. Para makaiwas, nagsinungaling si Fero na isa siyang bakla at sinabing wala siyang ganang kumain ng lechon. Nang gabi ding yun, grabe kung makahilik si Sarah kaya nahirapang makatulog si Fero. Dahil dito, pumunta siya sa sala at tinitigan ang natutulog na babae, dahilan upang magising ito sa pagkabigla. Labis na natakot ang dalaga sa pag-aakalang may gagawing masama si Fero kaya agad niya itong pinalayas sa apartment. Habang naglalakad sa lansangan, sinubukan ng dalawang gangster na kunin ang kanyang bag. Agad niyang sinuntok ang dalawang lalaki at nagawang makaakyat sa isang fire escape. Hindi na siya nahanap ng dalawang gangster ngunit tumawag naman ng pulis ang isang babae dahil may isang estranghero ang nakasilip sa labas ng kanyang bintana. Inaresto ng mga pulis si Fero at ikinulong siya ng isang gabi sa presinto. Doon niya pinalipas ang gabi ngunit pinalaya din siya kinaumagahan dahil naaresto na ng mga pulis ang dalawang magnanakaw na umatake sa kanya at napatunayang totoo ang kanyang kwento. Samantala, isang babaeng nagngangalang Dayan ang naglalakad sa kalye at naramdaman niyang merong sumusunod sa kanya. Ipinakita ang isang flashback kung saan inatake siya ng isang masamang individual at ito ang dahilan kung bakit siya kinakabahan sa ngayon. Nang makarating sa bahay ng kanyang ina, agad siyang kumatok sa pintuan at guminhawa ang pakiramdam ng makapasok na sa bahay. Sinubukan siyang iset up ng kanyang ina sa isang lalaki dahil gusto niyang makipag-date muli ang kanyang anak, ngunit pinaalam ni Dayan na wala pa siyang oras para umibig. Dahil sa walang matuluyan si Fero, nagpalipas siya ng gabi sa isang bench sa parke.
Meron lang siyang 50 cents sa kanyang bulsa ngunit sinubukan niya pa ring bumili ng hotdog. Kulang na kulang ito kaya binigyan na lang siya ng libreng hotdog ng tindero. Habang kumakain, aksidenteng nabundol ng courier van si Pharaoh. Ang batang driver na si Fred ay tinulungan si Pharaoh at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Sinabi ni Pharaoh na naghahanap siya ng kahit na anong trabaho sa ngayon. Sa kabutihang palad, naghahanap ng driver ang isa sa mga kliyente ni Fred at pagkatapos ay inihatid na si Pharaoh sa bahay ng pamilya Curtis. Ang kanyang magiging bagong amo ay ang lalaking si Stuart, isang negosyanteng masama ang pag-uugali at madalas na nakikipag-away sa kanyang asawa na si Kath. Nang matapos na sa pag-aaway ang mag-asawa, nakipag-usap na si Pharaoh sa kanila. Pinaalam ni Stuart na maliban sa pagmamaneho, kailangan niyang gawin ang lahat ng iutos sa kanya, at doon na din siya maninirahan sa kanila. Dahil kailangan niya ng trabaho at matutuluyan, tinanggap na ni Pharaoh ang alok. Sinabi ng asawa ni Stuart na kailangan nila ng bartender ngayong gabi, kaya agad na nilang pinasimula sa trabaho si Pharaoh. Nang dumating ang gabi, ginugol ni Pharaoh ang buong oras sa paglilingkod sa mga bisita at paghuhugas ng mga pinggan. Bago matapos ang gabi, inutusan pa siya ni Stuart na ihatid pa uwi ang mga dumalong bisita. Habang nasa daan, tinawagan ni Pharaoh si Michael at inutusan siyang magbigay ng $5,000 bonus sa bawat empleyado. Ginawa ito ni Pharaoh dahil ngayon niya lang naranasan ang totoong hirap ng buhay at kung ano ang pinagdadaanan ng bawat empleyado para lang kumita ng pera. Kalaunan, bumalik na si Pharaoh sa kanyang silid, ngunit nagulat nang makitang naghihintay sa kanya sa loob si Kat. Hindi nagtagal, ang kanyang anak na si Nancy naman ang kumatok sa pintuan ng silid ni Pharaoh. Mabilis na nagtago si Kath sa ilalim ng kama at nang makapasok na si Nancy, sinubukan niyang landiin ang bagong driver. Ilang sandali pa, si Stuart naman ang kumatok sa pintuan at si Nancy naman ang nagtago sa closet. Sinubukang akitin ni Stuart si Pharaoh ngunit pinaalam niyang meron siyang nakakahawang sakit. Dahil sa pagkadismaya, umalis na si Stuart at sumunod naman sina Nancy at Kat. Kinabukasan, ang aso naman ang sumubok na lumandi kay Pharaoh at mukhang desperado ang buong pamilya na matikman siya. Kalaunan, ipinagmaneho ni Pharaoh si Stuart sa gusali ng kanyang kumpanya at muling nakita si Diane. Halatang naiilang siya sa lalaki, kaya napilitan si Pharaoh na lumabas na ng opisina. Pagkalipas ng 3 araw, pinadalhan siya ni Pharaoh ng maraming bulaklak, ngunit hindi siya dito naglagay ng kahit na anong mensahe. Hindi nagtagal, tinawagan ni Stuart si Diane at sinabi sa kanyang nakalimutan niya ang kanyang briefcase sa opisina. Inutusan niya itong sumakay ng taxi at dalhin ang briefcase sa kanyang bahay. Nagreklamo si Diane na kailangan niyang pumunta sa isang funeral, ngunit hindi siya pinakinggan ng walang puso niyang boss. Dinala ni Diane ang briefcase sa bahay ni Stuart at muling nakita si Pharaoh. Pagkatapos, inutusan ni Stuart si Pharaoh na ipagmaneho si Diane kung saan niya man gustuhin. Sa loob ng sasakyan, formal na nagpakilala sina Pharaoh at Diane sa bawat isa. Humingi ng paumanhin si Pharaoh para sa gabing nangyari sa bahay ni Sarah, at ibinunyag na siya ang nagpadala ng mga bulaklak sa kanya. Gusto niyang samahan si Diane sa libing at pagkatapos nito ay ililibre siya ng isang tasa ng kape. Sabay silang nag-attend ng funeral at tila ito ang pinakamagandang bagay na ginawa nila para magsaya. Nagawa silang patawanin ng patawang pari at nagkaroon sila ng koneksyon sa bawat isa. Pagkatapos ng libing, sabay silang nagkape sa isang coffee shop. Nilinaw ni Diane na hindi ito isang date ngunit sa ilang kadahilanan, komportable siya sa tabi ni Pharaoh. Ibinahagi din ni Diane na namatay ang kanyang asawa sa digmaan sa Iraq. Pagkatapos nilang mag-usap, ihinatid na ni Pharaoh si Diane pauwi. Nag-usap sila tungkol sa pamilya ni Stuart at sinabi ni Diane na naghahanap siya ng ibang trabaho sa ibang agency. Nang makarating sa bahay ng magulang ni Diane, nagkaroon sila ng moment at naghalikan. Sumilip sa bintana ang mga magulang ni Diane at hindi nagustuhan ang kanilang nakita. Nagkasundo sina Pharaoh at Diane na magkita muli sa susunod nilang day off at magiging na itong isang formal na date. Makalipas ang ilang araw, na-cancel ang day off ni Diane at kailangan niyang magtrabaho, ngunit hindi nito mapipigilan si Pharaoh na ituloy ang kanilang date. Sumama siya sa trabaho ni Diane at sabay nilang tiningnan ang ilang apartment na itinalaga sa kanya ni Stuart. Kalaunan sa araw na yon, pumunta si Nancy sa opisina ng kanyang ama at sinabi kay Stuart na pumasok si Pharaoh sa kanyang silid upang akitin siya. Nang marinig ito, pinagsalitaan ng masama ni Stuart si Pharaoh at tinanggal siya sa trabaho. Napuno na dito si Diane at tinanong ang kanyang boss kung bakit kailangan niyang maging masama sa lahat.
Pinagsalitaan lang siya ng masama ni Stuart kaya nagbitiw na si Diane sa kanyang trabaho. Sabay na lumabas ng gusali sina Pharaoh at Diane at sinabi ni Pharaoh ang totoong nangyari sa bahay ni Stuart ng gabing yun. Tinanong ni Diane kung saan na siya titira ngayon, ngunit hindi na ito problema dahil nabayaran na naman si Pharaoh. Inimbitahan ni Diane si Pharaoh na maghapunan kasama ang kanyang mga magulang at tinanggap naman ng lalaki ang imbitasyon. Habang kumakain, nagkaroon sila ng awkward na usapan. Tinanong ng mga magulang ni Diane si Pharaoh na nakilala nila sa pangalang Claude ang tungkol sa kanyang buhay. Nadismaya sila nang ma-realize na mahirap lang si Pharaoh at mas lalo pa silang nadismaya nang malamang natanggal siya sa trabaho at dinamay niya pa si Diane. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ng mga magulang ni Diane na mukhang mabait naman si Pharaoh ngunit hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan kung siya ang kanyang makakatuluyan. Habang kinukuha ni Pharaoh ang kanyang mga naiwang gamit mula sa bahay ni Stuart, kinausap ni Diane si Sarah at sinabi sa kanyang nakikipag-date na siya kay Pharaoh. Sa sumunod na araw, muling nag-date ang dalawa at iminungkahi ni Pharaoh na maghanap sila ng trabaho na pwede silang magkasama. Ngunit may ibang ideya si Diane at tinanong si Pharaoh kung gusto niyang maging business partner upang makapagsimula sila ng sarili nilang realty agency. Sinabi ni Diane na meron siyang ilang ipon na pwede nilang gamitin at humanga si Pharaoh dahil handa siyang makipagsapalaran. Hindi pa nakakalimutan ni Pharaoh ang ilan sa kanyang mga business tricks at nag-alok ng mas magandang strategy na malugod namang tinanggap ni Diane. Upang magdiwang, pumunta sila sa isang bar at uminom ng ilang cocktail. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging kumpanya at sinubukang mag-isip ng angkop na pangalan para dito. Pagkatapos nito, tumayo sila at nagkaroon ng isang romantic na sayaw. Pagbalik sa tinutuluyang hotel, naghalikan sila ngunit biglang napatigil si Diane, kaya tinanong siya ni Pharaoh kung anong problema. Sinabi ni Diane na nang mamatay ang kanyang asawa, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang mga huling sandali at kung may sinabi ba ito tungkol sa kanya. Gumawa siya ng ilang tawag, at isang lalaki ang nagsabi sa kanya na nasa tabi siya ng kanyang asawa bago ito namatay. Nakipagkita si Diane sa lalaki ngunit lumalabas na nagsisinungaling lang pala siya at ginawan siya nito ng masama. Napaiyak si Diane sa mga alaalang ito at sinubukan siyang patahanin ni Pharaoh. Pagkalipas ng ilang araw, binuksan na ni Diane ang kanyang bagong negosyo at tila naging maganda ang takbo nito. Kalaunan, nakipag-usap siya kay Pharaoh at nabanggit nitong kailangan niya nang bumalik sa California sa lalong madaling panahon. Hindi ito nagustuhan ni Diane ngunit wala na siyang nagawa dahil importante ito para kay Pharaoh. Nang mapag-isa, kinausap ni Pharaoh ang kanyang assistant na si Michael sa telepono. Sinabi ni Michael na nasa panganib ang Olivetti Enterprise dahil ang karibal ni Pharaoh ay gumawa ng isang generous proposal para bilhin ang kanilang shares. Sinabi ni Michael na kung gustong manalo ni Pharaoh sa larong ito, ang kailangan niya lang gawin ay magpakita sa hearing. Agad na lumipad si Pharaoh patungong California, nakarating ng tamang oras sa hearing, at nagawang mabawi ang kontrol sa kanyang kumpanya. Pagkatapos nito, muli siyang lumipad pabalik sa New York at bumalik sa opisina ng realty company nila ni Diane. Sa kasamaang palad, pumasok si Kat at hinalikan siya ng hindi sinasadya. Labis na nagselos si Diane at lumikha ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkasintahan. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang 30-day challenge ni Pharaoh at bumalik na siya sa California nang hindi man lang nakakausap ang kasintahan. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon na lang kadali, kaya bumalik siya sa New York at kumatok sa pintuan ng bahay ng kanyang minamahal. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at ipinaliwanag ang kanilang mga sarili. Nagsama sila sa isang romantic na gabi at hiniling ni Pharaoh kay Diane na sumama na siya sa kanya sa California. Tinanggap ng babae ang alok at kinabukasan ay lumipad na sila papuntang California. Pagdating nila doon, ibinunyag na ni Pharaoh ang lahat kay Diane. Inamin na niya sa babae ang ginawang challenge ng kanyang yumaong ama at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. I'm Pharaoh Olivetti. You're crazy. Nakita ni Diane ang isang mabait na lalaki sa pagkatao ni Pharaoh at tinatrato niya ang kanyang mga empleyado na parang kaibigan lang niya. Sa katapusan, sinabi ni Diane na kailangan niyang maghanap ng trabaho ngunit nakaisip ng ibang ideya si Pharaoh. Gusto niyang ibahagi ang lahat ng meron siya kay Diane dahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng tunay na pagmamahal. Tinanong ni Diane si Pharaoh kung ito ang paraan niya upang yayain siyang magpakasal at lumalabas na ito nga ang gustong mangyari ng bilyonaryo. Pagkalipas ng ilang araw, ikinasal na silang dalawa at nagkaroon ng masaya at marangyang pamumuhay.